programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung inaakala nga nitong si Patricia ay malulusutan niya na ang kaso laban sa kanya. Pero nagkamali nga itong si Patricia dahil mismong anak nga niya na si Trixie na ang tetestigo laban sa kanya. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Naaprubahan na ng prosecutor office ang request ni Lilet na siya mismo ang magtatanggol sa korte laban kay Patricia dahil hindi talaga hahayaan nitong ating bida na si Lilet na hindi siya magtagumpay sa lahat ng plano nila. Determinado talaga si Lilet na mapanagot ang may mga kasalanan at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng kasamaan. Sa patuloy nga na paglilitis ay humarap na sa korte si Atty. Alon. Kasama niya nga itong si Paco para tumistigo laban kay Patricia. Idiniin nila sa korte si Patricia at inamin lahat ng kasalanan na ginawa nga daw di umano ni Patricia kay Atty. Meredith. Sadyang matindi raw talaga ang galit ni Patricia kay Atty. Meredith. Kaya hindi imposible na hindi makagawa ng masama si Patricia kay Atty. Meredith. Ganon din nga itong si Paco. Puro kasinungalingan daw lahat ng sinabi ni Paco noon sa korte. Nung panahon nga na si Lilet ang nililitis. Dahil inutusan daw siya ni Patricia na i-edit ang video upang pagmukhaing masama ang ating bida na si Lilet Matias. Lahat nga ng kasamaang ginawa ni Patricia ay lahat ng plano na ginawa nila. Lahat ng yan ay inilantad ni Paco at Atty. Alon sa harap nga mismo ng korte. Kaya napuno nga ng tensyon ang korte. Lalo pa nga at inamin din ni Paco sa korte ang pag-utos ni Patricia kay Paco na tuluyan nang patumbahin si Ino. Para daw kasi hindi na makapagsalita pa sa lahat ng nalalaman niya. Kasabay na din nga itong si Evelyn. Dahil sa nalaman ni Lorena na katotohanan tungkol sa pagkamatay ng anak niyang si Ino, hinabangan nga niya sitong si Paco paharapin at tanungin. Naging emosyonal nga si Ka Lorena sa nangyari kanina. Kaya nang makita niya nga si Paco ay nasaktan niya ito ng lubos. Para lang paaminin sa kung paanong paraan ng pagpatay ang ginawa kay Ino. Pero pinigilan na nga siya nitong si Lilet. Katwiran pa nga ni Lilet na may hustisya pa din naman sa bansang ito. Sunod na bumaba nga itong si Patricia. Hindi ulit nakapagpigil itong si Lorena. Hindi ulit nga ito pero ngisi nga lang daw ang sagot sa kanya ni Patricia. Sumunod na paglilitis ay hinarap na rin sa korte ang isa pa nilang witness. Ito ngang si Vivian Cuevas na kasabwat ni Patricia. Sumumpa na nga si Vivian sa korte na magsasabi siya ng pawang katotohanan. Si Eira ang nagtanong kay Vivian sa korte. Ngunit bago pa man mag-umpisa ang tanungan ay hindi na nakapagpigil pa si Eira. Nadala si Eira ng kanyang emosyon. Kaya pinalitan siya ni Lilet para magtanong sa harap ng husgado. Hindi nag-aksaya ng oras pa si Lilet. Diretsahan niyang tinanong si Vivian sa harap ng korte. At lahat nga ng impormasyon na kinakailangan ni Lilet ay nasagot naman ng maayos nitong si Vivian. Nilantad nga ni Vivian sa lahat na si Patricia Engano ang nag-utos at nagplano ng lahat ng pagpatay kay Atty. Meredith ayon sa kanyang sinumpaang salaysay. Pero hindi nga nagtagal ang paglalantad nitong si Vivian. Agad nga niyang sinabi sa korte na ayun lang daw lahat ng yon sa sinumpaang salaysay niya pero daw ang totoo ay siya talaga ang pumatay at nagplano ng pagpatay kay Atty. Meredith. Inako nga ni Vivian ang krimen na ginawa nitong si Patricia. Kaya lahat ng tao sa korte ay nabigla sa lahat ng pahayag ni Vivian. Nagtataka naman si Lilet kung bakit biglang nagbago ang pahayag si Vivian. Paliwanag ni Vivian ay natatakot daw kasi siya dahil baka may gawing masama raw sa kanya ang mga kapulisan. Pati na rin nga daw itong si Lilet. Kaya napilitan nga daw siya na baguhin ang statement na isinulat niya.
Baka may gawin daw na hindi maganda si Lilet sa anak niya. Kaya sinisi niya nga daw lahat ito kay Patricia ay ngano. Yun pala ay isang maduming taktika pala ang ginawa ni Patricia, pati na rin nga ng kanyang abogada. Kinausap pala nila si Vivian para idiin ang sarili niya at wag nang idamay si Patricia. Kapalit nun, kapalit nga nun ay si Patricia na ang bahala sa kanyang anak habang nasa kulungan pangaraw itong si Vivian. Kaya napilitan si Vivian na baguhin ang statement niya alang-alang sa kanyang anak. Ginamit nga nila Patricia ang anak ni Vivian para makuha nila ang gusto nila. Kaya si Eira ay hindi na naman nakapagpigil at tumayo siya at nagsisigaw kay Vivian. Nagalit naman ang judge kay Eira. Sa ginawa nga nitong si Eira ay talaga namang nakausap ng maayos ng abogado ni Patricia itong si Vivian dahil planadong-planado ang lahat ng sasabihin nito sa korte. Pati nga ng mismong judge na ang nagtanong kay Vivian. Sinabi pa ni Vivian na ang motibo niya kay Atty. Meredith ay dahil hindi siya tinulungan noon. Nang minsan nga daw na manghingi siya ng tulong kay Atty. Meredith. Kaya nga narindi muli itong si Eira at hindi na naman nakapagpigil. Napangisi nga ang abogado nitong si Patricia sa todo drama nitong si Vivian, habang sinasabi na siya talaga ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith. Dahil sa pag-iba ng statement ni Vivian ay napilitan siyang isustain si Vivian bilang witness nila. Tutal naman daw ay nag-iba nga bigla ang statement ni Vivian sa korte. Pagtapos ng paglilitis ay inabangan naman ni Lilet si Vivian. Tinanong ni Lilet si Vivian kung bakit gano'n ang ginawa niya sa korte. Pero biglang sumulpot nga ang abogada nitong si Patricia. Pinigilan nga niya itong si Lilet na questionin itong si Vivian. Kaya naman nakawala si Vivian sa mga tanong ni Lilet sa kanya. Sunod naman ang paghaharap ni Lorena at Patricia. Hindi napigilan ni Lorena ang kanyang sarili. Talagang nagkaroon ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pero bilang mayabang at nutnukan nga ng sinungaling si Patricia, ay tinawanan nga niya itong si Lorena. Wala raw magagawa si Lorena dahil matidismiss na ang kaso laban sa kanya. Isang huling pagkakataon na nga lang nila Lilet para manalo sa kaso. Ang witness nilang si Vivian nga ay tumalikod na sa kanila. Kaya si Trixie na ang nagpasya na siya na mismo ang maglalaglag sa mami niyang si Patricia. Sa una nga ay nagalit pa sila Lilet kay Trixie dahil itinago daw ni Trixie ang lahat ng tungkol sa nalalaman niya. Pero kalaunan nga ay kinuha nila si Trixie bilang huling witness laban kay Patricia. Kinagulat nga ni Patricia ang pagsulpot ni Trixie sa korte. At lahat ng nalalaman ni Trixie tungkol sa kanyang mami ay inilantad niya sa harap ng korte. Kaya hindi makapaniwala si Patricia na nilaglag siya ng sarili niyang anak. Panigan na kaya ng korte si Lilet at si Eira? Ngayong mismong anak na nga ni Patricia na si Trixie ang naglaglag sa kanya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.